At ayan, nakalimutan nating mag-record. Ayan, atin po pag-uusapan ngayon mga kapatid ang tungkol sa debating naganap nung nakaraang araw noong January 29. Doon po sa hindi na po natin ipe-play yung patutsada ni Brother Archie Añedes, kundi diretso po tayo agad sa tanong ni Reverend Father Darwin Hidjano kay Brother Archie Añedes, no? At please sa lahat po ng mga nagkasubaybay dyan, please comment down below, no? At para po ma-shoutout natin. At wait lang po my brothers and sisters. Hindi ko napansin ang aking cellphone. Wait lang. Babalik po tayo. At hanapin ko lang po. No? May hanapin na po ako para po may shoutout ko po yung mga nanonood sa ngayong araw. Wait lang po. Ayan, tayo po ngayon ay nagbabalik sa ating programa Mr. 721 Catholic. Kumuha po ako ng cellphone mga kapatid kasi hindi ko po makita ang mga nagko-comment diyan po sa ating Facebook page at siyempre diyan po sa ating Facebook main, no? At ngayon po, bago po natin umpisahan ito, ay may ayusin na ako. Sorry kasi kakarating ko lang talaga dito. Ayun. Ayun, my dear brothers and sisters, again, isang mapagpalang umaga tanghali gabi at i-play po natin. Diretso na agad tayo doon sa patot sa tanong ni Reverend Father Darwin Gitjano kay Brother Archie Añedes. At ito po ang unang katanungan ng ating butihing pari kay Brother Archie. No? Kung masasagot niya ba ito ng tama, my dear brothers and sisters, at bigyan po natin ito ng komentary. At ito po ang tanong ni Father Darwin Gitjano kay Brother Archie Añedes. Pakinggan niyo po kapatid. Magkaroon yatag ang good examination 15 minutes, 1 minute question and answer. So, above those mo nga punto ko ipa kumano ilad imo man sa Diyos sa Maria. Ako, Old Testament and diha na ba o sa pagkat sa Habakuk 2 o wala ba? Diha na Quran is like so on. Diha sa Israel of Kayadto from that Molo diha ikon ipulihan diha isite Lorenzo diha lang isona na isa ka ako presisyoso sa kapuslanan ang mga linilo ang mga lipulto ganarawan lipulto man na arawan man na ay katudlo sa mga tao wala gitudlo nga maayo. So, ayan po, my dear brothers and sisters, yung unang tanong po ni Father Darwin Gitjano kay Brother Archie Añedes, kung yung sa Habakuk po na nakasulat na ginamit po ni Brother Archie, no? Nung nakarang araw sa kanilang debate, ay ang tanong ni Father Darwin, kung nandyan na ba ang Romano Katoliko sa Old Testament? Yung sagot niya po is nandyan na. At ang Katoliko daw ay ang pagano noon. At ewan ko lang dito kay Brother Archie Añedes kung naunawaan ba ang nakasulat sa Habakuk, no? At pagpatuloy po natin ang tanong ni Father Darwin, ang follow-up question ni Father Darwin kay Brother Archie Añedes, my dear brothers and sisters. At ito po ang follow-up question ni Father Darwin Gitjano. Pakinggan niyo po. Pangutan na sayon pagka ko for Christ, Romano is ang Christ. Mr. Janitor, ang topic, Mr. Janitor, about Diyos. So,
So, ayun po mga kapatid, nag-object na po ito si Brother Archie dahil po hindi niya na masagot ang tanong, no? Ang tanong ni Reverend Father Darwin Gitgiano. Kung tama ba, pinapag-aralan niya ba o tama ba yung sinasabi niya na ang Roman Catholic, ang sinabi niya sa Habakkuk ay hindi ko masyadong ulitin na lang natin kapatid, no? Sige, pagpatuloy na lang natin. The interpreter has the right to use the speaker listen. The interpreter has the right to use the biblical text. Paghatag o magputana out of those you can proceed with the wisdom. Ayun, my dear brothers and sisters, napaklaro po yung ruling ng moderator. Ang sabi pala ni Brother Archie dyan, hindi kailangang magtanong about sa kung saan, kung kailan tinatag ang Roman Catholic Church, no? Pero yung ruling ng moderator, dahil po ginamit niya ang Habakkuk, so pwede pong magtanong si Reverend Father Darwin Gitgiano patungkol po sa kaniyang ginamit na talata. Kaya, sorry ka, Brother Archie Añedes, dahil ginagamit lang naman ni Father Darwin Gitgiano ang mga talatang ginamit mo. Kaya pasensya ka na kung gigisahin ka ngayon sa sarili niyo pong mantika. Patuloy tayo, my dear brothers and sisters, sa pakikinig at panonood sa debate nila nung nakarang araw. At pakinggan po natin ito. Salamat. Sino ang ipakit ang Titulo 2, versikulo 18 sa Romano Katoliko, wala pa wala na, anong giapit? Puntos Romano Katoliko, wala pa exist. Diyos sa Romano. Kung ang imong gikudlo na sibahan. Diyos 18, unsa tunay kapus na ang sentence mga kaigsunan kung sa naitapo na wala unsay kapuslanan kung magbuhat sa mga linilok nga ribulto larawan mga binuhat sa kamot sa tao gingon nga sis ang Katoliko before mga kaigsunan tutan dire ining ribulto sa Romano Katoliko binuhat kamot sa tao nga nagatudlo sa mga tao sa bigyaon sa hulugan. Diyos, ingon sa Salmo 115, ilang mga Diyos, inuat sa kamot sa tao. Kahoy, may mata, dili kita. Ano na ilong? Dili kasi mo, kinilibulto. Diyos. Dungog. Kung nagalong ka, dili ka dungog. Nisalik sa mga Diyos, isama sa So, ayun, my brothers and sisters, yung pagkakaunawa po ni Brother Archie Añedes na naman sa mga Diyos-Diyosan ay yung mga gawa sa kamay lamang ng tao. Diyos na daw po yun pag yung isang bagay ay gawa sa kamay ng tao na merong pong mata na hindi nakakita, meron pong tenga na hindi nakakarinig, ilong na hindi nakakaamoy, bibig na hindi nakapagsalita sa Salmo 115:3 hanggang 5. Yun po ang kinote ni Brother Archie Añedes. Ngayon kapatid, no, isa-isahin natin ito, yung sinabi niya na kung yung Diyos daw ay yung Diyos daw ay lahat ang mga larawang gawa sa kamay ng tao ay Diyos. Tandaan natin kapatid, meron po tayong mga ribultong ginagawa, kagaya po ng mga ribulto ng isang aso. Diyos na ba yun, Brother Archie? Kaya, itong si Brother Archie, nagko-quote lang sa bersikulo na kanyang mga ginagamit, pero tandaan nyo po kapatid ang gagamitin niya po talaga, i-bounce back ito sa kanya, at gagamitin po ito ni Reverend Father Darwin Gitgiano. Pagpatuloy natin ang video nila, brothers and sisters.
Diyos, binuhat sa kamot sa tao. So ayun mga brothers and sisters, na tinanong siya ni Father Darwin Gitgano kung ang hawak niya ba na si Saint Vicente Ferrer ay Diyos. Kayon sumagot itong si Brother Archie, no? Sabi niya, oo, Diyos ito. Brother Archie, ikaw ang nagsasabing Diyos yan, hindi kami. Kung ibig sabihin yan, kung sino man yung binabanatan mo sa talatang ginagamit mo, ikaw yon Brother Archie, at hindi kaming mga Katoliko. Sige, bago natin ipagpatuloy, mayroon po tayong shoutout muna. Shoutout po kay Ate Judime, no? Bless Gwen Salido Lebiona, o siya po si Ate Juday Lebona sa YouTube channel. At shoutout din po kay Balintad Margie at Evan Buena Madilla. Ayan, shoutout po my brothers and sisters, at please share po natin ang live na to, at para po makarating po ito, no, kay Brother Archie Aniedes. Sige po, thank you so much po, at pagpatuloy po natin ang ating napanggadang topic. Pakinggan po natin ulit ang patuloy na pagsagot ni Brother Archie Aniedes. Mga tao iksoon, kini. Ano ko ito, Patro? Tugan sa Diyos mo kini. Bibigyan ta. Tapos uyon ka ba ang Diyos? Tinood sa Biblia? Dili tinood, Diyos, kini dili tinood. Kini tinood. Ako ba ko na? Ulan, uyon. Speaker, based on the rules, when a categorical question is raised, number 4, you have to answer. So no, categorical question. So, yes. Uyon ka, sunod pa ko na. Hey, explain ko. 1 minute. Tinood. Do you think tinood ni buhat sa kitog sa yuta? Subang may gabinuhat sa kapwa sa tao. So, ayan po mga kapatid, my dear brothers and sisters. Balikan po natin yung sagot ni Brother Archie Aniedes, at bigyan po natin, pag-usapan po ito natin kapatid, no, at nandiyan kayo sa comment section, please, no, ay comment po kung ano po yung reaction niyo dito, no. Ito po ang sagot ni Brother Archie Aniedes. Hindi ko na po papalakihin para makita po natin. Tingnan mo, Jo. Tingnan niyo po natin ito. You still have diskutan dire, kini ribulto sa humano katiko, pinuhat sa kamot sa tao nga sa mga tao ikso. Ano ko ito 8:4, tugan sa Diyos mo kini. Diyos representa. Tapos uyon ka ba ang Diyos? No, sa Biblia? Dili tinood, ang Diyos, kini dili tinood. Kini tinood. Ako ba ko na? Dili tinood. Ulan, uyon. Speaker, based on the rules, when a categorical question is raised, number 4, you have to answer yes or no. Categorical question. No. Yes. Uyon ka, sunod pa ko na. Explain ko, yes. Ano na 1 minute? Tinood. Do you think tinood ni nga Diyos? So ayun mga kapatid, no, ang tanong niya, do you think tininood nga Diyos? Sa tingin nyo, ito ba ay totoong Diyos? Hawak-hawak niya po ang rebulto ni Saint Vicente Ferrer. At yung tanong niya kapatid, no, nakakatawa kasi yung tanong niya, sa tingin nyo, ito ba ay totoo na Diyos? Ang sagot nating mga Katoliko yan dyan, my brothers and sisters, ang rebulto po ni Saint Vicente Ferrer ay hindi po Diyos. At kahit hindi pa po yan rebulto, hindi pa po yan statwa, hindi po talaga natin Diyos si Saint Vicente Ferrer, kapatid. Sila po ay mga santo. At kahit kailan, hindi po tayo nanalangin na Saint Vicente Ferrer, ikaw ang aming Diyos. So, ikaw Archie Aniedes, basahin mo kasi ang aming turo, basahin mo kasi ang aming katekism, bago ka dyan magpatotsyada ng patotsyada, no? At shoutout po kay Dean Ibanez. Sabi niya, maupay nakulop imungang satanan nga manonood. Ano yun? Kulop. Ay, pasensya na, hindi ko yung naunawaan, Jane, no? Maupay nakulop.
imo ngang sa tanang mga manood. Ayan, basta kung kayo po may nakakaunawa niyan, yan po ang comment ni Brother Jane Ebanes. Ayan, pagpatuloy po natin kapatid, ang patutsada ni Brother Archie Anyedes, my dear brothers and sisters, na yung sinasabi niya daw ay po ang pinaparatangan na naman tayo na Diyos itong si Saint Vicente Ferrer. Samantalang hindi naman natin ito Diyos, no? Pagpatuloy po natin ito kapatid. Ayun po mga kapatid, no? At kung babalikan nyo po kasi nung nakaraan, yung live ni Father Darwin Gitgiano, patungkol sa kanilang rules, bawal po talaga sumigaw. Pero ano na po tayo, kumbaga naka-built-in na ito kay Brother Archie Anyedes. Alam nyo pong cellphone ngayon, naka-built-in na yung mga battery. Kaya ganun po si Brother Archie Anyedes, no? Naka-built-in na kasi ang kaniyang pagsisigaw. Kaya mahihirapan tayong kontrolin yan, no? Pero pagpatuloy natin ito, my dear brothers and sisters, makinig po tayo dito. Kung imo nang iagis na dakila, po, a way of hindi, it's anger. So ang ato is, ipadaya ko ang gugma nga pamati. So, way, buti nito would like to appreciate kagalihan sa speaker, artist, kagalihan in matter of a mode of imong gigunitan design terus bilyunan man dili jud way tinuod kita anang imong gigunitan tuod ba nga yes sir dili tinuod nga dunay sige tinuod ba logically speaking dunay tinuod nga ano na Biblia wala kumutan na wala wala away sa San Vicente Ferrer. So ayun kapatid, no, tinanong siya diyan ni Reverend Father Darwin Gitgiano kung wala bang, at tatanong kita Brother Archie, may Saint Vicente Ferrer ba na totoo o wala? Yung sagot niya po, wala mga kapatid. At tatanungin natin ngayon ang Google kung meron bang story ni Saint Vicente Ferrer. At ito po ang ating makikita, no? Story ni Saint Vicente Ferrer. Kung totoo ba na merong Saint Vicente Ferrer, kapatid, no? Saint Vicente Ferrer. Ewan ko lang dito kay Brother Archie, no? Bakit alam niya naman, alam ko na alam niyang meron. Pero dahil nga, no? Dahil nga ayaw niya, no? Ayaw niyang patunayan. Ayan, my brothers and sisters, oh. Merong Saint Vicente Ferrer. At na makikita niyo po, ipapakita po natin sa screen. At ito po, no? Window capture tayo ulit. Ito po, oh, mga kapatid. Yan po yung totoo. Meron pong Saint Vicente Ferrer. Kaya iwan ko lang dito kay Brother Archie Anyedes kung bakit hindi niya po ito matatanggap, no? Yan po ay story mismo ni Saint Vicente Ferrer, no? Ayan po. Kaya ikaw Brother Archie Anyedes, si Saint Vicente Ferrer ay napinanganak noong January 23, no? 1350 sa Valencia Kingdom o Valencia. Kaya ikaw Brother Archie, ang nawa ay tanggapin mo naman sana kung ano po ang meron dito. Wag yung patutsada ka ng patutsada, pero ewan ko lang, no? Tanggapin mo sana talaga, Brother Archie, ang mga bagay na dapat nating tanggapin, kapatid. Kaya pagpatuloy natin, my dear brothers and sisters, ang patutsada ni Brother Archie Anyedes.
ng tao. Napansin niyo po kapatid, tinanong ko siya ni Father Darwin kung sino yung Saint Vicente Ferrer. Sabi niya, wala sa Biblia. So, hindi niya sinasagot na naman ang tanong ni Father Darwin Gitgano. Samantalang kanina, ginagamit niya yan si Saint Vicente Ferrer. So, bakit mo yan ginagamit yung hindi naman yan totoo? Bakit mo yan hinahawakan at natatakot kami nung nakaraan at inaabangan ko at baka ihampas ito ni Brother Archie Arniedes. At shoutout muna no kay Sister Helen Rose Mapalunpon. Sabi niyang maayong adlaw ni mo bro Aljan at sa mga 721 Catholic. Ayan. Thank you so much. At dito po sa ating Facebook. Sabi naman po ni Jane Ebanes Pardela. Sabi niya, brother, share lang po. Ang paagi o traditional na veneration ang dili maayo. Sa una, mabughuan ang amahan sa langit. Ang kapatid, pwede mong matagalog no para maunawaan po natin ng maayos ito. Thank you so much at tatagutin po natin dito kapatid. At pagpatuloy muna natin ang ating programa. At ayan po no, ang tinanong siya dyan ni Father Darwin at ito po ang sagot ayan po ang sagot ni Brother Archie. Wala sa Biblia. Pero iba po ang dapat isagot dyan. Yes, meron ba o wala? Yun lamang ang sagot dapat. Pagpatuloy natin ito, kapatid. Definition sa Diyos. Di tinuod. Why nagrepresenta ang tinuod? Sino na may tinuod niya sa Saint-Ferrer? Sa kuriko lang eh. Diyos, may lapot sa mua. Dili ka na Diyos. Alam mo rin ko. Kung ba na ba ito may tinuod niya sa yes or no? Kung sa may mong ebidensya, wala. Mabasa Biblia sa San Vicente. Ayan kapatid, no? Sabi ni Father Darwin, saan po ang iyong ebidensya na walang Saint Vicente Ferrer? Sabi niya, wala sa Biblia. Walang mababasa sa Biblia. Kaya, ewan ko ito, no? Porket walang mababasang Cloud9 sa Biblia. Wala nang Cloud9. Sige nga, at naalala ko lang dati sa mission kami dati. May nagtanong sa isang kasama namin. Brother, saan mababasa ang Cloud9 sa Biblia? Kaya, Brother Archie, tanong ko rin sa'yo, porket walang Cloud9 sa Biblia, ibig sabihin hindi totoo ang Cloud9? Samantalang nakakain ako nun, Brother Archie, hindi lahat ng hindi nakasulat sa Biblia ay hindi na tunay. Kaya kapatid, pagpatuloy natin ang counter ni Father Darwin kay Brother Archie Anyedes. Pagpatuloy natin ang video. History. Yun lang. Kung naman ka na nandungha siya, yeah. Ikaw ako mas Biblia, ako po mas Biblia. Natawa ko dun sa tanong ni Reverend Father Darwin Gitgano. Matagal na ginagamit yan ng mga CFD. Porkit wala sa Biblia, hindi tunay. Kung wala yung pangalan natin, wala sa Biblia, hindi tayo tunay. Nako kapatid na Archie Anyedes, yun, logic lang ba? Logic. Pero I think wala ka nun. Pagpatuloy natin yun. Pagpatuloy natin kapatid. Biblia. We have the ruling on a step for denying the evidence of Vicente. You are not handling image of Saint Ferrer, and therefore the scripture can be denying. Proceed interpolation of Saint Vicente. Yun mga kapatid, nakita nyo kung paano ginamit na ni Father Darwin Gitgano ang sariling mantika o sariling gamit ni Brother Archie Anyedes. Kaya akala mo Brother Archie Anyedes makakapunto ka sa paghahawak-hawak o gaganon-ganon ng Saint Vicente Ferrer na rebulto
na natatakot ako noong nakaraan dahil baka ihampas mo yan kung saan. Yan tuloy kapatid. Akala mo ay magagamit mo yan pero nagkakamali ka. Ayan pala ay gagamitin laban sa iyo kapatid na Archie. Kaya ikaw Archie, no? Sana maging patron mo sa St. Vicente Ferrer. Patuloy natin, my dear brothers and sisters. Wala ko niya sa Vicente. Kaya, kung gigulitan din sa mana. Hindi si Pero niyagan Oy, wait lang. Vicente Ferrer Maritimo. My dear brothers and sisters, wait lang. My dear brothers and sisters, paki-comment nga po. Sabi po ni Kaabag sa simbahan o Brother Junri, wala pong sound ang ating video. Please, paki-check po natin, comment po natin kung may sound po ba mula kanina o wala. Kasi pangit naman to pag pag mahina ang video bro Aljan. Mahina ang video bro. Please comment po, no, pagpatuloy po natin. Pangit naman po kasi pag wait lang, medyo mahina ang ata. Ayan. So ito po, pagpatuloy. Thank you so much Brother Yisumar o Brother Junri ng Kaabag sa simbahan. Pagpatuloy natin ang tanong ni Reverend Father Darwin Gitgiano kay Brother Archie Aniedes. Tuloy po natin, kapatid. Okay. Sunod pangutan na sa Isaias 44:17. Nga ang Diyos nga larawan giilan nila nga Diyos. O pingon gani ang mga naghimo sa larawan, timbahon ko ikaw nga ikaw ako Diyos. Luwasa ako kay ikaw ang akong Diyos. Ang ilang larawan mao ang ilang Diyos. Tugani ko sinood. Iisip pas Katoliko kanang imong gidala nga ribulto karon, nga ako lang pangayoon. Kana nga ribulto nga imong igunitan, giisip pa na namong Katoliko nga Diyos? Yes or no? So ayun mga major brothers and sisters, narinig nyo po kung malakas na po ang signal dyan, okay lang audio dito sa akin. So ayan, ayun mga kapatid, sa video kanina, sa akin po siguro yun kasi mahina, hindi ko na nalakasan ang video na audio. Ayun po major brothers and sisters, ang tanong po ni Father Darwin kay Brother Archie Aniedes na nakasulat sa Biblia na ang mga Diyos ng tao sa time na yon ay nanalangin sila na sa ribulto na ikaw ang aking Diyos, no? At tinanong siya ngayon ni Reverend Father Darwin Gitgiano, my dear brothers and sisters, na ang Katoliko ba ay nanalangin sa mga ribulto na ikaw ang aking Diyos? Ang sagot po ni Brother Archie Aniedes is ganito po, my dear brothers and sisters. Paminaw, makinig po kayo. Dios, video. The question is categorical. Answer the question again. Anong mong laro? Speaker, when that is the question, listen. Please do not speak with the speaker. Ayun na, my dear brothers and sisters, hindi na makapaagantay itong si Archie Aniedes kasi paborito niya nga itong ribulto. Pero ito, binabara na siya ng moderator kasi nasa rules naman talaga nila na bawal sumapaw. Kung pinapatupad ng moderator, no, ang rules kanina na nabasa nila na bawat sumapaw ay may 100, nako Brother Archie, marami ka nang babayaran dito. Pero mabait pa rin kasi ang ating moderator at hindi yon pinapatupad. Kaya patuloy po natin, no, ang hatol ng ating moderator laban dito kay Brother Archie Aniedes. Listen to the vision. Ang pangatana mo. Proceed. Ang pangutanan na to, iisip pa Diyos sa simbahang Katoliko nga ang larawan ni San Vicente Ferrer nga yung isa-isa. Diyos? Yes or no? Mr. Moderator, Yes or no? ang question is answerable ninyo. Dili sa mga The question is categorical. Number 4. You should answer yes or no. Signed by Pastor Archie Aniedes, Reverend Father Darwin Gitgiano. You have to answer categorical question.
Yes or no? Proceed. Yes. Yes. Pangutan na sa mga dokumento nimo nga nanudlo mi nga giisip namo ang larawan sa mga santos nga Dios. Ayun, my dear brothers and sisters, no? Ang tanong kanina ni Father Darwin Getgano, ibabalik na po natin para maklaruhan po natin, no? Kasi meron talagang taong hindi nakakaunawa ng biyahili, ng salita nila. At hindi naman ako expert, no? Pero sa pagkakaunawa ko, tinanong siya ni Reverend Father Darwin Getgano kung ipinag-uutos ba ng simbahang katolika na sambahin ng rebulto. Ngayon, nasagot ni Brother Archie na yes, no? Sinasamba daw ng mga Katoliko ang mga rebulto. Ngayon, ang tanong sa kanya ni Reverend Father Darwin Getgano is ganito, anong dokumento mong maipapakita na ipinag-uutos ng simbahan na sambahin ang mga rebulto? Ngayon, ito po ang sagot ni Brother Archie Aniedes. Pakinggan po natin, kapatid, ang kaniyang mga pagdepensa siyempre sa kanyang kabakakan. Tuloy po tayo. Lord, makita. Sinuan, kiampuan, kipanayuan. Objection, Mr. Moderator, ako pangutan na Disimba. Ako pangutan na sa mabasa nga official, ako yung official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili, mabasa diha sa inyo ha, pero mabasa sa Biblia. Mabasa, wa may Wala diha sa inyong libro. imong ang tunon karon. Ayun mga kapatid, no? Umamin itong si Brother Archie Aniedes na hindi daw nabasa o hindi daw mabasa sa ating catechism o sa ating doktrina na pinag-uutos na sambahin ang mga rebulto. Pero sabi niya kanina, isinasamba daw natin ang mga rebulto. Ngayon, kapatid, no? Ito po, patuloy natin ang video ito. Nawa may manudlo. Pero makita sa mga tawa ninyo ba yung Ako pangutana ko, imo bang ang kunon karon kay wa man sa dokumento? Wala kami manudlo kana, yes or no? ano ang inyong libro? Huwag ko nagbasa sa inyong libro. Ayun, my dear brothers and sisters, natawa ko dito kay Brother Archie Aniedes kasi patutsyada sa napatutsyada na sinasamba doon natin ng mga rebulto. Pero hiningin siya ng dokumento, hindi naman siya makapagbigay. Tapos inamin niya, no, narinig nyo, konting balik natin konti. Ito, balik natin kapatid kung ito po ang ang masasabi ni Brother Archie Aniedes. Sabi niya dito, is ganito. Ako pangutana, asa mabasa nga official, ako yung official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili, mabasa diha sa inyo ha, pero mabasa sa Biblia. Mabasa, wa may Wala diha sa inyong libro. imong ang tunon karon, nga wa may manudlo. Pero makita sa mga tawa ninyo ba yung Ako pangutana ko, imo bang ang kunon karon kay wa man sa dokumento? Wala kami manudlo kana, yes or no? inyong libro? Huwag ko nagbasa sa inyong libro. Okay, basahan ta ka. Iadinhi sa our Catholic faith, we do not worship the saints or their images. We only venerate them. So, wala mo isipa ang gigamit, sabi na sa, ang gigamit nila veneration, dili adoration. Kung adoration pa, mong giisip siya na Diyos. Naaman sa document sa simbahan, gawa na mo isipa larawan. Mr. Moderator, objection. Question, dili explanation. Question lang. Di ko namin naman ito. Question. Moderator, this is now the period for interpretation. We will remind the interpreter to reserve all the remarks during your time. So proceed with the specific questions. And speaker, get ready for the answer. Nakatubag ko galina kaya iyang pugi pangutana. Nagkaroon, ang pangutana na ko, Pastor Archie, uyon ka ba nga wa ka kabasta sa pagtulunan sa simbahan? Wahin, Yes. respeto na mo sa mga larawan. Nakabasa ka wala? Wala ko mibasa inyong libro. Ayun, my dear brothers and sisters, umamin itong si Brother Archie Aniedes
na hindi niya pala nabasa ang aklat ng Catechism of the Roman Catholic Church, mga kapatid. Kaya, paano mo masasabi na sinasamba namin ang mga rebulto, Brother Archie Aniedes, kung hindi mo pala nabasa o hindi mo pala pinag-aralan ang aming doktrina? Patay tayo dyan, Archie Aniedes. Paano yan? Ano ka pala ng, kumbaga, sarili mong interpretasyon ang pinagsasabi mo ngayon, Brother Archie. Kaya sa mga lahat na mga kaanib ni Brother Archie Aniedes, no, mag-isip-isip na kayo, kapatid, no, kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Dahil po ang Katoliko, open na open po talaga, kapatid. Kahit po saan, pwede niyo po silang tanungin, kahit saan po. Mananalo po talaga ang katotohanan. At sabi po naman ni Jane, sabi po pala ni Judy B, no? Wait lang, ito may isa pa pala si Jergel Saikon Sakote. Okay lang po ang audio dito sa akin sa Kuwait. Ayan, shout out po dyan kay kay kapatid na Georgil. Hindi ko alam yung Jorgil o Georgil. Ayan, thank you so much. At sabi naman po ni Ate Judy May Basuelo, sabi niya dito is shout out Brother Junri. Ayan, shout out po kayo kaabag sa simbahan, Brother Junri. At sabi naman po ni Jane Ebales Ferguera, ang pamamaraan o traditional veneration para sa akin po ay hindi matutuwa ang Panginoon dahil sa simula pa lang ang Ama natin sa langit ay napanibuguin. Ano ibig sabihin? Ang pamaraan ng traditional veneration para sa akin po ay hindi matutuwa ang Panginoon. Kapatid na Jane, hindi ko alam kung ano po kayo, no, ibang religion po kayo, something pero po ang veneration ni Virgin Mary napakaganda po talaga, kapatid. Yun po talaga ay isang paniniwala natin. Sorry, sasagutin ko lang 'to ng konti. Na ang paniniwala nating mga Katoliko ay pag si Virgin Mary ang humingi o nakiusap sa kanyang anak, ay talagang ipagkakalob ito ng kanyang anak. Kasi wala pa akong Bible dito, hindi ko pa na-install, hindi ko po may papakita sa inyo, kapatid, no? Kung naalala mo sa Biblia, nabasa po yun nung kasal sa Cana, naubusan po ng alak doon, kapatid, no? Naubusan ng alak doon at hiniling po ni Virgin Mary na kanyang ina kay Panginoong Hesukristo na gumawa ng alak. Pero ano pong sagot ni Panginoong Hesukristo? Hindi pa sana ang oras na kanyang pagmimilagro, no? Pero dahil sa kahilingan ito ng kanyang ina, ayun po ang kauna-unahang milagro na ginawa ni Panginoong Hesukristo. Ang ginawa niya po ay ginawa niya pong mga bino ang mga tubig doon. Kaya, kapatid, wag po kagaya niyo po, kapatid, no, kagaya niyo po Jane Ebanes, kagaya niyo po pag humiling po kayo sa inyong anak, no, 90% po ipagkakaloob po talaga ng inyong anak, yon, kapatid na Jane. Kaya ganoon din po ang isip namin, ang paniniwala namin kay Inang Berhing Maria, na pag si Inang Berhing Maria ang humingi o nakiusap kay Panginoong Hesukristo, malaking bagay po yon at malaking porsyento po na ipagkakaloob ito sa amin. Kaya through veneration of Virgin Mary, kapatid, intercession pa rin ibig kong sabihin, iba pa yung veneration sa intercession. Ayun, sorry, kapatid, ano ba yan? Sorry. Ayun, okay lang yon. Tao na naman tayo at nagkakamali dito. Patuloy na lang natin yung video, kapatid. Iba pa rin veneration sa intercession. Patuloy na lang natin to, kapatid. Ang video ito, nawala tuloy ako. Sorry. Ato pa, ganong naingon man ka, na nagsimba may isip, among giisip ang larawan ng Diyos. Gawa man na kakabasa sa pagtulunan sa simbahan. O apil sa sugo sa Ginoo, teka, walong suro na, ayaw pagsaksi o baka patok sa imong isigataw. Pakutay na. Kaya wa man ni magdunlo. Imo bang ay uyunan karon? Nga ikaw ay nanundon yan. No, Christian Welcome, dili na ko yunan. Iyon ang Salmo 115:1-8. Kanimo lamang ang kanang dungog o himaya o Diyos o dili kanamo. Kabutabol na siya. Ang ilang mga Diyos, adunay mata, dili ka kita. Adunay kalungan, dili ka dungog, ma'am. Adunay baba, dili ka sulti. Adunay tiil, dili ka lakaw. Dili pa man ang masabot, Diyos.
Sunod pa na. Pinangga nga Archie. Kaya mo ba diyong ipamugos? Masa may kalainan sa idols, Diyos. Naibaw ba ka sa kalainan sa idols and icons? Yes. Ano? Sige, masa may kalainan? Idols or just Diyos, an image of representation of a God Diyos as an object of worship mga kaigsunan. Kung ay just Diyos, representative ko no, sa dili tinuod nga Diyos. Example, icon, God image likeness, statue, figurine, idols, carving, created image, false God mga kaigsunan. Maulaw ta sir. It's a Diyos. Sunod pa na. Masa may minig icon? Era, representations of a God Diyos as an object of worship. An images, likeness, kapariha lang. Pero di na tinuod. Diyos. Tinuod. Ngayon po mga kapatid, no, sinagot po ni Brother Archie Anietes ang aniyang sariling batutsyada dyan. Dahil magkaiba po talaga ang kahulugan ng idols kaysa sa icon. Kasi yung idols is representation as a God, no? Isang bagay na ginagawang Diyos yung idol. At ang icon naman kapatid is isang imahe lamang. Icon yan, icon, hindi po idol. Magkaiba po yung icon sa idol. Ang pinagbabawal po sa Exodus chapter 20 verse 4 ay idol, pisil kung sa Hebro. Kaya hindi po pinagbabawal ang ribulto hanggat hindi ito sinasamba, kapatid na RG. Kaya pagpatuloy na lang natin ito, brothers and sisters. Sunod pa na pinangga nga Archie. Kay berti man yun yung pangugat, yun yung mga tao na doon ay mga ribulto o larawan sa mga Diyos-Diyos, kung sa kaisaan nila, o karon sila. Impierno. Mayo. Okay. Excited na to. Okay. Ang magsampit. Impierno, gipare 28. Mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mamuno, mga magkaliwason, mga mamamarag, mga nagsindag, mga Diyos-Diyan, o ang tanang bakaton, itambog sa linaw, kayo, o kasupre, o maukat to, ang ikaduhang kamatayan. Mga Pastor Archie, na may interno din yung doon ay mga larawan sa Diyos. Gusto mo may tabo ni mga doon na magkaipatay sa larawan sa itong ginagawa. Ayun, my dear brothers and sisters, ang tanong ni Father Darwin, ang lahat ba ng may mga larawan ay nagsumisimba sa Diyos? Kaya sabi niya, mapupunta daw sa impyerno. Ngayon, tanong ni Father Darwin, ano may mangyayari sa iyo? Ano may matabo kanimo? Ano mang mangyayari sa iyo na ikaw mismo ay mayroong larawan ni Panginoong Hesukristo? Kung napapansin niyo po kagahapon, may pag-topic po natin na si Brother Archie Aniedes ay mayroong pong ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang braso. Kaya anong sagot dito ni Brother Archie Aniedes? Tuloy po natin. The main point is larawan. Ang pertama, kanang larawan nga naa sa imong tulo nga gamot. Please explain. Yung magdungan na ay larawan, may no. Explain. Explain ka. Kung i-concise ako pangutan na ha. Imong giingon nga ang kanang mabaton og imahen og larawan, nagugat pa ako pinang-episode, ma-impierno. Apil ba kanini kay doon na magkaipatit? Ayun kapatid, no, tinanong siya ni Reverend Father Darwin Kitgiano na kasama pa siya sa maimpyerno dahil meron siyang larawan. Ang sagot niya po, di ako kasama, di ma-appeal. Ano yan? Ano yan kapatid? May pinipili ang Diyos, no? Pag ganon, may pinipili pala ang batas na yung sinasabi dahil meron kang larawan. Pero pag ibang tao ay merong larawan, may impyerno. Pero pag ikaw ay may larawan, hindi ka may impyerno, Brother Archie Aniedes. Iwan ko lang. Patuloy natin ang kanyang kasagutan. Para sa audience, ito ang affirmative speaker.
Doon na ilarawan sa patik dahil sa tuho na kamot. Di ako sa wala. So, yan gipamatugan na kung kamo, kung ay nagbaton o larawan. So, kasi mong larawan, nakita, may impierno. So, ang pangutana sa atong interpolator, Father Darwin, kay mingon ka man may impierno, na may larawan diyan sa imuhang kamot. Ikaw ba may impierno? Dili, tuwa, dili. Naman, wala ko nagsimba sa larawan. Yung sa mga tao, iludhan, iampuhan. Ang check. Ha? Bisa Wala ko ko nagsimba. Ang usaka, So, kung kira magbaton, but pasabot Pastor Archie, okay ra magbaton og larawan basta di simaw lang. yes! Ayaw sipaha, ayaw sisahe, ayaw ampuhe, ayaw siludhe. Okay. So, Okay, mo di pinangga na Pastor natin larawan. awan, ang kanya itong panahon na, wala pa ko'y kabansahan dyan. Kaya sa pulong sa Diyos, ayaw mo ko na ipinahime. Akong Diyos, o akong giludan, wala igsoon. Tungkol kaya nga naman, ang Diyos, Espiritu, o ka managsimba kaya, kinahanglan, managsimba, diya sa Espiritu, sa kamaturan. Ayun, my dear brothers and sisters, ganon din kami, kapatid na Archie Anyedes. Hindi namin iniisip na ang larawan ay Diyos. Katulad mo lang din, kapatid na Archie. Kaya kung ikaw ay nag-iisip na hindi larawan at kami naman ay hindi, kung ikaw pala ay nag-iisip na ang larawan ay hindi Diyos, okay lang. Pero pag kami po ay nag-iisip na ang larawan ay hindi Diyos, hindi po kayo tatanggap. Kapatid na Archie naman, ang bias nyo po, no? Sobrang bias talaga ni Archie Anyedes ngayon. Nakita nyo po kapatid na lahat po ay dapat pabor sa kanya. Ano ba? Pinili ng Diyos, kapatid Archie. Ikaw na yung pinaka pinili dahil kahit anong gawin mo, eh, okay lang pala. Okay lang pala ang lahat sa'yo. Pero pag kami na, hindi na okay. Ang may pinili talaga ang Diyos para sa iyo, Brother Archie. Pagpatuloy natin ito, kapatid, mga kapatid. Dili sa ribulto. Salamat. Sunod pangutana, doon na po kay patik sa tikas, tiger man na. Okay ra tayo magtato. Bisag pastor na. Yan ay tato nga tiger. Okay ra na siya. Kung pastor na ka, dili pwede. Ay, Kaya sa dili pa ko pastor, ako kailang ginoo, wa pa ko kabasa o Biblia. Ang sa niya nakabasa ko sa Biblia, awan sa usa ka tao, nga iyang hugaw-hugawan ang iyang lawas. parang nagka sa balaang kasulatan. Piling baka lang kato na to na. Yan kapatid, no, pakinggan nyo ito, no, ang pakinggan nyo ang sagot ni Brother Archie. Ito po talaga ang pinakamaganda. Aabangan natin to, kapatid ha. Aabangan nyo to. Yung sagot ni Brother Archie, abangan nyo ito, my dear brother. Tandaan nyo ito, kapatid. Dahil ipopost ko ito sa ating Facebook, ang sabi niya dito, yung sagot niya. At aabangan natin ito kung ito po ay gagawin ng kapatid natin na pastor. Tuloy tayo. Dili nga gani ano kay asunod to kay palangkat ni Sergson og Linser Sergson man balaan og templo sa Dios ang atong lawas pagsunod. Salamat kay So ayun kapatid, no, naka-schedule na po si Brother Archie Anyedes para tanggalin ang tattoo niya. At naka-schedule na at laser daw dahil daw balaan ang templo ang ating katawan. Tanong ko sa iyo, Brother Archie Anyedes, ito. Dahil okay na naandyan na yung tattoo na yan, kapatid na Archie, hindi mo ba sinaktan ang iyong katawan pag nagpa-laser ka niyan? Dahil sobrang sakit niyan, kapatid. Gagamitin natin laban sa iyo dahil sabi mo templo ng Diyos ang ating katawan at hindi kailangang saktan at hindi kailangang gawan kung ano-ano. Kapatid na Archie, parang sinaktan mo na rin ang templo ng Diyos dahil po ang laser ay napakasakit niyan at parang nilaser mo na rin po ang templo ng Panginoong Diyos. Pero tandaan nyo po kapatid na abangan natin to. Kung ipapatanggal nga ba ni Brother Archie Anyedes ang kaniyang tattoo. No? Patanggal natin, tingnan natin sa ngayong taon daw. Ngayong taon. Kasi tanabi niya, sa sunod na taon, January 29 yon. Sunod na layo pa pala. 2025 pa pala kapatid. 2025 pa pala. At tigal-tigal pa pag-aantay. Papatuloy natin ito kapatid. wala lang katon. Parang di ka ma-appeal sa imong katarungan nga may impierno, ang dunay Diyos. Salamat kay ko kay imong langkaton. Sulod pa mo na pastor. Nabasa ba nimo litra por litra nga ang imahen sa Romano Katoliko Diyos?
Diyos tubala sa Biblia. Binabasa ba nimo? Yes or no? Pamatud-an diya sa Biblia. Di. Ay, mga kapatid, no, ayusin lang po natin, no, ang tanong ni Bro Pai, translate lang po natin. Ang tanong po ni Reverend Father Darwin Gitgano ay, nabasa mo ba sa Biblia na ang ribulto ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan? Ang ribulto ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan. Ulitin po natin, ang mga ribulto ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan. Ito po ang sagot ni Brother Archie Añedes. Bisa ko lang, kay ila litra po litra man, di man ato katarungan. Ato na ibalik din ang litra po litra. Nakakasaba ka sa tanan mo, dagang may teksto gigamit, na nakakasaba ka, nag-usa ka linya na ang rebulto sa Romano Katoliko, Diyos. Sa Biblia, Salmo 0:15, kaklaro na, oy. Kung pagkata na ba, litra po litra, na kayo nabasa wala? Kumano? Kinigay, parang size 4-5. At kita kayo ng Diyos ay yari sa kawig ito pila. Mga Diyos ay iyo na pinapasa ng mga tao. Gabi sa kinagatukutan ng mga pag-ano. Huwag kayong tutulad sa kanila. Huwag kayong matatakot sa mga Diyos ay iyon. Kahit makita ninyo, ipinag-posisyon ang mga ito. Nabasa. Na ba kayo nabasa nga Romano Katoliko? Wala. Gusto yung gibuhat. Wala ba? So, ayun, my dear brothers and sisters, ang tanong po ni Father Darwin Gitgano, kung mayroon siyang nabasa sa Biblia, letra por letra, na ang rebulto ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan. Yung sabi niya naman, may mga daw, nakikita sa mga tao dahil daw po ito ay perno prosesyon. Pero kapatid, alam naman po natin na sa panahon po ni Josue, ay meron po na pinoprosesyon po nila ang Kaban ng Tipan at kung saan po ay nasa takip po noon ang dalawang kirubin. Yun po ay mga rebulto at hindi po naging pagano si Josue, kapatid. Hindi po naging pagano si Josue dahil po sa prosesyon, kapatid, no? Kaya hindi po lahat ng mga rebulto ay Diyos-Diyosan, kapatid na Archie. Pagpatuloy na to, kapatid, at pagkatapos nito nabibigay tayo ng komentaryo patungkol dito. Pastor, ang third, naman ko dili sa tingma, pamatulaan mo, last minutes, ang imahe sa Romano Katoliko, Diyos. Ano na, simple na kayo pamatanan. Nakabasta ka Romano Katoliko, mahimahin Diyos, wala. Naalagin sa barok, lagi, imposisyon ninyo. Kapasta niya sa barok size, 4-5, 17 o 23, itihan pagali o mga iping, Mr. Matulito, ako pasahon, barok size. sikat lang kay ang ako pamatanan, simple na kaayo. Question, Mr. Moderator. Question lang, Mr. Moderator. Pagkakata Okay. Well, Question? dito mo kay tayo pamatanan ako ulit. Sige, sige. Ayun, my dear brothers and sisters, excited na, no? Excited na si Pastor Añedes sa kanyang tanong, no? Siguro hindi na niya siguro alam kung ano yung sasagot dito kasi babasahin na ni Reverend Father Darwin Gitgano ang ginamit niyang teksto o talata. At pagkatuloy na lang natin ito, kapatid. Pasensya, kapatid, kung hindi ko maipagbigay sa inyo mga talatang binabasa sa Tagalog kasi yung hindi pa po naayos, no, ang ating Bible dito. Hindi ko po may pa-flash ngayon. Pero mapapatulong pa ako kay Brother GD para po sa Biblia para bukas po sa live natin magamit na po natin ito ng maayos. Ayan, pagpatuloy na natin ang video, mga kapatid. Wala nga, nakabasa ba ka? Nakadungog pa mo na yung nabasa wa? Nakadungog pa ng mga tao nga way nabasa. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. They are inviting to the people in the Mr. Moderator to read it sa maong. Ano lang mo? Question lang. Question lang. Okay, ang still ang pangutana mo. Kagani gipadayan nga gipangutana ang itong speaker. Pause muna. Gipangutana ang speaker nga unsay imong pruiba nga gitudlo sa Romano Katoliko nga himuong Dios simbahon nga Dios ang mga larawan naa ba ini mga padayag, libro, patulunan simbahan? You answered no. What ka kaibaw? At you have not read. Ikaduhang pangutana, kung wala sa mabasa sa Bible nga kining marong tima pamatugan nga ang tanang mga santo sa ribulto
o imahen sa Romano Katoliko Dios Dios. Kining maong paraphrase, kining maong sentence, kining maong main theme, mapatik o napatik sa balaang kasulatan. Kasi Akong pangutahan nga kay nagbasa ka wa ko kadungog ba nga dunay Romano Katoliko nga imahen Dios-Diosan. Wa ko kadungog. Ang pangutahan lang ako pinangga ka pastor. Kani naamang kay imahen diha matud pa nimo katong dunay Dios-Diosan nangailad o nalimbungan. Ako nun nimo nga nailad ka kay doon naman kay Dios diha sa imong abagan. Wa ko milat, kaya wa man ko nagsimba, wa man ko nagluhod, wa ko nagpista. Objection, Ayaw ko 1 minute. wa ko mangutan na, objection niya ako, pinangga. Wa ko mangutan na o nagsimba ba ka wala. Ako, ang Diyos man, apil ba na sa Diyos kanang naa sa imong abaga? Dili. Ayun, my dear brothers and sisters, ang tanong po dyan ni Reverend Father Darwin Gitgiano, kung kasama ba sa Diyosan ang naka-drawing, ang nakatato sa kanyang braso. Ito po ang sagot ni Brother Archie Añedes. Dili apel sa Diyos. Dili apel. Dili Ano apil. naman sa Ginoong Jesucristo? Dili apel. Dili apel. Exempted na siya, ano man? Ano naman, tungkol kay wala na ko ni Iludhe, wala na ko wala na ko istahe, wala na ko Sa ato pa, dili Diyos, di wa may namo isipa nga Diyos. Dili bulto, kung dili ni Iludhe, hindi mo mag-ampo, dili ni Diyos. Itaban ka, so mag-ampo ka, istahan mo, imo pa ipakaon sa mga tao, ihawan pa iksoon, Unya, Diyos. pinangga nga arte, mag-topic o pagsimba na, Mr. Moderator, naman diha nga, dili Diyos, mukawas sa tima. Kanya ko pinangga ikso, ikawas naman, about na sa pagsimba o pagluhod. May problema na sunod. time. So Okay. the main hanging question is how, and it's up for both parties to prove. Yun, my dear brothers and sisters, natapos na po ang tanong ni Father Darwin Gitgiano kay Brother Archie Añedes. At ang masasabi lang po natin dito kay Pastor Añedes, yung kanina kung napapansin nyo kapatid, si Brother Archie ay nag-invite din ng mga manunood, sabi niya nga po kanina, ng ayaw pagsimbahi ma'am. Ngayon, si Father Darwin ang nagsabi na narinig ba nyo? Ngayon, nag-object itong si Pastor Añedes, kapatid, na sabi niya, hindi daw kailangan mag-invite ng mga manunood. Pero siya una yung gumawa, kapatid, no? Kaya, nagpapakita lang na si Brother Archie Añedes, ang gusto niya dito, ipabor lahat sa kanya. Kagaya po ng kanyang tato sa balikat. Okay lang po yun hanggat hindi niya daw ito sinasamba. Tayo namang mga Katoliko, hindi naman natin ito sinasamba, no? At pasensya na kayo, brothers and sisters. Sa ngayon, kailangan na po tayong tapusin ang ating programa sa hapon na to. At sa mga nagtanong po dyan, kapatid na Jane Ibanez Sparguera, mag-set po tayo ng time alang sa Biyernes po, no? Ng alas 3:15 ng hapon. Ayun po kapatid, alas 3:15 na po tayo mag-live kasi may may tawag dito. Meron Divine Mercy Prayer, kaya malilate talaga tayo. Kaya alas 3:15 na lang po yung ating live natin. Kaya Jane Ibanez Ferguera, yung katanungan nyo po dyan about sa veneration, sasagutin po natin yan tuwing Biyernes. Kaya kung meron po yung katanungan dyan sa comment section natin, tuwing Biyernes po, lahat po ng tanong nyo ay sasagutin po natin. Biyernes po ng hapon, alas 3:15 po ito. Shout out po agad tayo. Thank you so much po, Ate Jane Ibanez. At kailangan ang kapatid, basta't utos ng ating simbahan, kailangan po natin itong respetuhin, kapatid na Ibanez. Hayaan nyo po, ipapaliwanag ko po iyan sa inyo sa Biyernes ng hapon. Kaya my dear brothers and sisters, sa Biyernes po ng hapon, kita-kits po tayo. Lahat po ng inyong katanungan ay atin pong sasagutin, kapatid. Kaya comment lang po dyan at isi-save po natin ang lahat ng inyong comment, mga tanong sa comment section at ito po ay ating sasagutin sa Biyernes ng hapon. At shoutout po tayo agad dito, na-shoutout ko na dito sa ating live sa Facebook. At dito po tayo sa Facebook page natin. Shoutout po sa ating star sender, Atit Bakarun. Shoutout din po kay Michael Hernando. Mapagpalang oras po sa lahat at sa iyo bro, Aljan, watching from Kuwait.
Ayan, thank you so much po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa, Mr. 721 Catholic po, programa sa hapon, no? Tuwing alas 3:15 ng hapon. At kapatid, no, kung nasimula pa tayo sa panalangin, atin po itong tatapusin din sa isang panalangin. In the name of the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Makapangyarihang Diyos, Ama sa lahat ng Ama, kami po ay nagpapasalamat dahil po ay natapos po ang programa namin ng matiwasay at wala pong supply sa internet connection po namin. At naway Panginoon, i-bless mo po ang aming kagamitan, na naway Panginoon magamit po namin ito sa tama. At Panginoon, ikaw po ikaw po sana mag-guide sa lahat ng mga bagay dito, sa aming mga sinasabi. Naway Panginoon, kahit ano man po ang aming marating sa buhay, patuloy mo po sana kaming disiplinahin para po patuloy kaming patuloy pong nakaapak ang mga paa namin sa lupa. Panginoon, na kami naniniwala na kung kami po ay may magandang plano, ikaw po ay may magandang plano para sa amin. Jeremiah 29:11. At yan naman Panginoon, through intercession of Virgin Mary, sa lahat ng mga santo, St. Pedro Calungsod, St. Padre Pio, sa St. Michael the Archangel, kami po ay humingi ng tulong sa inyo para po maipaabot ito sa ating Amang nasa langit. Amen. To the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Again, thank you so much, my dear brothers and sisters. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Mr. 721 Catholic, please don't forget to subscribe our YouTube channel, Mr. 721 Catholic po, ang inyong lingkod at kapanalig. Good night. Good night. Nang masanay tayo sa gabi. God bless po sa inyong lahat.